Magandang gabi mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng hapon nitong linggo, ika-negatibo 24 ng Mayo 2026. At ngayong gabi, ang ating weather situation ay nagpapakita ng isang interesting na pattern. Ang trough ng GI ay patuloy na nakakaapekto sa Mindanao, ngunit may isang bagong pagbabago sa wind conditions sa Northern Luzon na kailangan ninyong malaman. Simulan natin sa pangunahing weather system na nakakaapekto sa ating bansa ngayong gabi. Ang trough ng low pressure area ay patuloy na nakakaapekto sa Mindanao ngayong hapon at gabi. Ang sitwasyon ay halos katulad ng ngayong umaga, na ang Mindanao, Palawan, Eastern Samar, at Southern Leyte ay patuloy na nakakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat. Ang katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan ay posibleng magdulot ng flash floods at landslides sa lahat ng mga lugar na ito. Para sa lahat ng mga residente ng Mindanao, Palawan, Eastern Samar, at Southern Leyte, ang mensahe ngayong gabi ay nananatiling malinaw at seryoso. Manatiling mapagmatsyag. Huwag mag-atubiling lumipat sa mas ligtas na lugar kung ang inyong komunidad ay nasa mababang lugar na madaling mabaha o malapit sa mga bundok. Ang tuloy-tuloy na ulan mula sa trough ng GI ay maaaring magdulot ng soil saturation at mas mataas na risk ng landslides at flash floods, lalo na sa mga lugar na maraming ulan na sa nakaraang ilang araw. Para sa Bicol Region at Quezon, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat sa mga lugar na ito. Ang mga residente ng Bicol Region at Quezon ay dapat na manatiling mapagmatsyag lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat, lalo na sa mga lugar na may mahinang drainage at sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at bundok. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagong development sa wind conditions na kailangan niyong malaman ngayong gabi. May isang bagong pagbabago sa wind direction sa Northern Luzon ngayong hapon. Ang hangin sa Northern Luzon ay nagbabago patungo sa timog silangan hanggang timog, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Ito ay isang makabuluhang pagbabago mula sa mga nakaraang araw. Ang wind direction change sa Northern Luzon ay isang senyales ng mas malawak na atmospheric circulation change na nagaganap sa ating rehiyon. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa hilagaang silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa Visayas, Mindanao, at Palawan, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa hilagaang silangan patungo sa hilagang kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang dagat sa Northern Luzon ay pinapayuhang mag-ingat sa pagbabago ng wind conditions, at ang lahat ng maritime operators ay inirekomendang regular na suriin ang pinakabagong weather updates bago maglayad. Para sa temperatura at halumigmig ngayong hapon, ang pinakamababang temperatura ay 26.6 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga, at ang pinakamataas ay 35.9 degrees Celsius na naitala ngayong alas 3 ng hapon. Ang temperatura na 35.9 degrees ay napakainit, at ang lahat ay pinapayuhang uminom ng maraming tubig at umiwas sa labis na pagkakalantad sa araw. Ang pinakamababang relative humidity ay 44% ngayong alas 3 ng hapon, at ang pinakamataas ay 86% ngayong alas 5 ng umaga. Ang napakataas na 86% na humidity sa umaga ay nagpapakita ng very moist na atmosphere na nagdadala ng mas mataas na posibilidad ng ulan sa maraming bahagi ng bansa, lalo na sa umaga at gabi. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila bukas, ang araw ay sisikat ng alas 5:27 minuto at lulubog ng alas 6:19 minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 1:25 minuto ng hapon bukas at lulubog ng alas 1:06 minuto ng madaling araw. Ang illumination ng buwan bukas ay 71%,
na nagpapakita na ang buwan ay malapit ng maging full moon sa mga darating na araw. Ngayon, isang final assessment ng ating weather situation ngayong gabi at ang inaasahan sa mga darating na araw. Ang trough ng V ay patuloy na nagdudulot ng seryosong ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Ang IL-05 ay nananatili sa labas ng IEA na may davi chance ng pag-unlad. At ang Invest 79 uli sa Micronesia ay patuloy na sinusubaybayan ng mga international weather agencies at ng PAGASA. Ang mga senyales ng Southwest Monsoon Transition ay patuloy na nagpapakita sa ating rehiyon at ang onset ng rainy season ay inaasahan sa huling bahagi ng Mayo o unang bahagi ng Hunyo. Ang wind direction change sa Northern Luzon ngayong hapon ay isa sa mga senyales ng paparating na seasonal transition. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa lahat ng apektadong lugar, tiyakin na ang inyong early warning systems ay fully operational, ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. At ang inyong mga rescue teams ay on standby at ready.